give you the treasures and riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong natanggap dito. Ito yung mga World War II man-made structures. Mga konkreto ito, pang-depensa. Puro tres ang kategory nito. Okay, bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo. Shout out tayo kina Archie Batak, Glenn Mario Mamurumar. Shout out din kay Ronnie, kay Benz Macabio, Jerek Manlumahay, Ramil Capsula. Shout out din kay Lucas Lakas, kay Desiderio Lamsin, kay Gatchan. Shout out kay Benjamin Barcelona, kay user QY7 Tating Nariman Salay, kay user JN 500, kay GDEX Florer. Shout out kay Harry Caserva, Alma Ulep, Jiro Mendoza, Gatchan, kay Leonard Kamunan, Lupi Marino, Danny Flores, at kay user BJ8. Alright, ang ating raffle nga pala sa The Art Lover Millennials ay meron na akong dalawang pinadalhan ng mga dowsing. At meron pang natirang 3. So patuloy lang kayo sa pag-comment doon mga katiyats para makikita ko palagi ang inyong mga pangalan at may sama ito sa ating raffle. Alright, patuloy na tayo sa ating analysis. Okay mga katiyats, meron tayong natanggap dito na picture. Ito'y man-made structure ng World War II. Tinatawag na mga bunkers. Okay, ito ay natagpuan sa kagubatan, sa liblib na lugar. Kaya of course, malaki ang tsansa at iniisip ng ating mga katiyats na merong nakabaon na ginto dito ng hapon. Atin muna panoorin ang lahat ng pictures. Ito, mga sign. Ito, open siya at parang hindi natapos o nasira. Ito yung chamber. Yan, tingnan nga natin. Ayan, so itong isang ito ay pwedeng chamber siya or makapal kasi siya. Itong tingnan natin, halos 1 meter to ang kapal. Kaya hindi siya pwedeng CR. Kasi kung comfort room, hollow block lang yun. Nasa 6 inches lang ang kapal ng mga hollow blocks. Makapal na yun kasi 4 inches lang ang manipis na hollow blocks. At ito'y buhos, so ano siya, part of the bunker. Itong dito ay nasira yata, natibag. O baka may dyan, may nag-treasure hunt noong unang panahon pa at nabuksan yan. Okay, so ito, umpisahan muna natin dito. Itong mga ito ay pwedeng ito, peephole, yung silipan. Katulad nito, nakaganyan, no? So pwedeng dyan ilalagay yung machine gun. Halimbawa, ito yung machine gun. Meron siyang angle na pwedeng kaliwa to kanan ang angle ng movement ng barrel ng machine gun. Pwede yan. Kasi gamit sa gyera ito. Ngayon itong dito ay, kung yan ay maliit na butas, yan ay silipan. Or kung hindi yan butas, pwedeng marker din yan. Pwedeng iniwan yan na marker for treasures. At ito, nagsasabi na merong box. Ngayon ang problema, saan hanapin? Okay, hindi kasi ito yung conventional na sa bato. Ito kasi ay simento. So kakaiba ito. Okay, so ang gamitin ay metal detector talaga. Sa harap nito, i-detect nyo sa left and right and din likod. So 4 na direksyon ang pag-detect ng mga ganyan kasi siya, simento talaga, konkreto, man-made, at hindi sabi ko na conventional na bato
na doon dapat ilalagay ang item. Okay, dito tayo sa isa. Ito naman ay pwedeng bukas na ito or nabuksan. Baka sarado ito noon. At kung nabuksan yan, ibig sabihin ay may laman yan. At kung ano man ang laman yan, ay pwedeng mga armas, pwedeng ammunition. Pangatlo na yung treasures. Kasi war bunker siya. Hindi ang ginawa para lagyan ng treasures. So, pangatlong purpose lang na pwedeng ilagay dyan ng treasure. Okay, at kung magbakasakali kayo sa paghukay niyan, ay of course, dito yan hukayin. At kung pwede niyong mahukayan ng 2 meters deep, pababa, pwede para mawala na yung iniisip natin na mayroong treasure dyan. So yan, testig nyo yan mga katiyets. Dyan mismo. Okay, so ito naman, hindi natin ito masasabi na treasure sign. Parang ano lang siya sa pagbuhos. Yung pagbuhos ng simento ay merong naiwan na impresyon. Di ba yung gumagamit tayo ng buhos, meron tayong ginagamit na forma, tinatawag. So pwede ito yung mga ng bakat ng mga 2x2 na forma na kahoy na ganyan. At ng pagbuhos ay nandyan, makikita natin yung square. Pero kung kung bato lang ito, kung hindi lang ito man-made, ay treasure sign na talaga ito. At ang square ay treasure under, sa baba. So dito lang, sa baba. Ngayon kung gusto niyo talagang malinawan ang isip, ay testig nyo rin ito. Dito. Itong parang may mata, dito lang. Sa harapan niya. Ito ang testig number 2. Mahirap kasi yung palagi nating iniisip na meron. Kaya hukayin talaga yan. Yan lang ang tanging paraan para makalma yung ating mga isipan. Ito yata yung kanina. Ito klarong-klaro na pala ang itong tinanggal dito. Hindi yata ito parte nitong dito. Kasi dito ay rectangle ito. Itong dito ay parang trapezoid siya. May angle. Kaya hindi ito ang takip dito sa nabuksan. Okay, kaya tingnan natin ang side view niyan. Dito muna tayo. Ito, kung bato lang ito, kung hindi lang ito simento, ang ibig sabihin ito, dalawang guhit, ay treasure in front. Kung isang guhit lang yan, under yan kasi merong pangalawa. So this can be treasure in 2 meters or 10 meters. Ayan, kaya testig kayo sa harapan yan. Unang testig sa harapan ay 2 meters malapit. Pangalawa ay 10 meters. Okay, mahaba kasi ito na linya. Pwedeng 5 meters bawat isa niyan. At kung 1 meter naman ang bawat isa niyan ay 2 meters. Okay, tingnan na natin to. Ito ang pinakamaganda sa lahat. Ito ang pinakamaganda sa lahat na forma ng structure dyan. Okay, merong dito. Ito yata yung chamber na bukas. Ito yung kabilang medyo triangle. Trapezoid, sabi ko. Ayan. Ngayon, using common sense, kapag nagbaon tayo dyan, ay of course, ang una talaga nating punteriya na pagbaonan dyan ay ito na portion. Yan. Dyan talaga yan. In between, okay, nasa in between siya nito ng dalawa. Yan. So ang hukay ay dito. Tisdig lang kayo dyan ng 2 to 3 meters. At kapag mayroong nakuhang bagay na gawa ng tao, halimbawa uniforme, mga helmet, sa 2 meters hindi yung mababaw lang.
Kasi kung sa ibabaw lang ng lupa nakuha yung mga helmet, espada, bayoneta, ganyan, mga bala, ibig sabihin nahulog lang yun. Pero kapag binaon talaga nila hanggang dito, hanggang 2 meters, ibig sabihin ay marker yan. At ang item ay sa baba niyan. Okay, so itong pinakamaganda sa lahat, mga katiyats, na marker, na signs, kung maghanap tayo ng treasures. Okay, pero ang structure na yan ay hindi yan ginawa para sa treasure. Yan ay ginawa para sa mga sa pagdepensa sa giyera yan. Minsan tinatawag na foxhole bunker, yung sa ibabaw lang. Iba naman yung bunker na talagang underground. Okay, so meron pa ring possibility na ginamit ito sa pagtago ng treasure, itong mga war bunker. Ang possibility niyan ay 50-50. 50% na wala, 50% na meron. Pero at least merong porsyento, di ba? So yeah, ito lang mga katiyats, ito lang yung tanging lugar dyan na pwedeng meron. Okay, at kung may makuha kayong maganda sa 2 meters deep, halimbawa pag hukay nyo dito, may nakuha kayo dito, at nagpatuloy kayo sa baba. Ngayon pagpatuloy nyo sa baba ay lakihan nyo, parang paganyan, kasi pwedeng dito nila ibinaon at pwede rin dito sa baba nitong trapezoid rock, trapezoid concrete ito. Pwede under nito binaon, pwede rin under dito. Kaya pagdating sa baba, sa 3 meters ay lakihan nyo na ang hukay doon. At nalagyan nyo lang ng suporta, ang tunnel nyo baka babagsak, baka guguho ang lupa. Okay, so yan lang aking analysis sa mga katiyats sa inyong site. Sana ay swertehin kayo dyan. Ako'y magpapaalam na. God bless us all.